Hallelujah, Jesus. Oh, rababashiki aradababasyan dararaki aradabasyande. Oh, hallelujah, Lord God. Totoo po, Panginoon, na wala pong mahirap sa iyo. Lord God, wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Yes, oh Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Kung tayo pinaniniwala na sa Diyos ay walang imposible, ating pong pasalamatan ang ating pong Panginoon sa lahat po ng ginawa sa atin ng ating Panginoon. At ito po ay pagkapatunay na talagang totoo ang Diyos ang may kontrol ng lahat po ng bagay. Hallelujah, Lord God. Sige po, tayo po'y magpasalamat, purihin na natin ang Diyos. Glory to God. Ano man ang ating pong naranasan, ano man yung ginawa sa atin ng ating pong Panginoon, sa oras na ito, naririto ang ating Panginoon. Siya'y nanonood sa atin at nais niya na tayo magbalik sa Kanya ng mataas na papurit pasalamat. Oh, hallelujah, Lord God, hallelujah. Sige po, magbigkas tayo sa ating pong Panginoon. Ano man yung ginawa sa atin ng ating Diyos, magpasalamat tayo sapagkat ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay dakila. Ang Diyos ay makapangyarihan. Oh, rabababa, sige, rararararabababa. Oh, rararararararara, sige, tanararararara. Oh, salamat, salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-ibigay mo sa amin ng buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig at katapatan. Salamat, Panginoon, ikaw, Panginoon, Lord God, ang nagbayad ng aming pong mga kasalanan. Salamat, salamat, Panginoon, ikaw po'y namatay sa krus ng Kalbaryo para po sa amin, dakilang Ama. Oh, radadababababababa, sikiya, rararara. Oh, lararararararara, salamat po, Panginoon. Lord God, sapagkat kami pinaririto sa lugar na ito. Salamat po, Panginoon, nararanasan po namin ang iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, malaya kami nakapagpupuri sa iyo. Salamat, Panginoon, malaya kami nakakasamba sa iyo. Salamat, Panginoon, may lakas kami, Panginoon. Lord God, kami po'y nakakaawit. Oh, hallelujah, Lord God, hallelujah. Oh, salamat po, banal na Espiritu. Salamat po sa pagsama mo sa amin. Oh, Lord God, kami pinaririto. Dumaan mo kami sa iba't ibang uri po ng pagsubok. Binigyan mo kami ng kalakasan. Binigyan mo po kami ng kakayanan upang mapagtagumpayan namin ang bawat labanan sapagkat ikaw ang aming Diyos na mabuti tapat. Ikaw ang aming Diyos na nagbibigay sa amin ng karunungan. Oh, hallelujah, Lord God. Kami pinakapagtagumpay hindi dahil sa aming lakas. Dahil ikaw, Panginoon, na nagturo sa amin. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, Panginoon, ay pinagkaloob mo sa amin, Lord God. Binigyan mo kami ng karunungan. Pinalakas mo kami, Panginoon. Lord God, salamat, salamat, Panginoon. Wala kaming bibigkasin kundi kami magpasalamat sa iyo. Wala kaming bibigkasin kundi kami magpuri dahil ikaw ang aming Diyos na buhay. Ikaw ang aming hari ng mga hari. Ikaw ang aming Panginoon ng mga Panginoon. Ikaw ang aming kaligtasan. Ikaw, Panginoon, ang aming Emmanuel na lagi naming kasama. Oh, radabababa, sikiya, rararararara. Oh, larararara, yora, sadikera, dabasyan, dararahande. Oh, hallelujah, Lord God. Oh, Jesus. Oh, Jesus, you are the anointed one. Jesus, you are the Messiah. Jesus, Panginoon, ikaw ang aming pastol. Oh, Jesus, hallelujah, Lord God. Ikaw ang aming healer. Oh, hallelujah, Lord God, you are our Savior. Glory to God, hallelujah. You are full of love and compassion. Oh, radababababa, sikiya, rarararara. Yeso, kotonorodoba, sikiya, rarararara. Oh, lararararabababa, yaradaba, sikiya, rarararara. Yes, oh Lord God, hallelujah, Jesus. Oh Jesus, oh Jesus. Oh Jesus, hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God, hallelujah. Hallelujah, Lord God. Lahat po, Panginoon, ang naririto, kilala mo, dakilang Ama. Bago pa sila pumunta rito, alam mo po ang nasa ng kanilang po mga puso, dakilang Ama. Pero Lord God, salamat. Sapagkat kami po naniniwala dahil talagang totoong walang imposible sa iyo. Ikaw po, O Diyos, ang kunsay magbibigay sa amin, Panginoon, ng kapayapaan. Ikaw, Panginoon, na magbibigay ng mga salita mo, Panginoon,
na ito po'y magpapasipay sa amin pong mga puso, Panginoon. Na maaari may mga katatakutan, dakilang Ama. Maaari dumadaan sa kasakitan, dumadaan sa iba't ibang uri po ng problema. Pero Lord God, naniniwala po kami. Dahil sa iyo po'y walang bagay na mahirap, walang imposible sa iyo. Kaya tutugunin niyo po lahat ng niyo pong mga anak na naririto, sapagkat walang bagay na mahirap sa iyo. Oh, hallelujah. Sige, atin pong awitin. Walang imposible sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord God. Oh, rabababa, sikita nararara, sikita nararara. Yes, oh Lord God, hallelujah. Oh, radaba, sikita nararara. Yes, oh Jesus. Sa iyo, yes, amen, Lord God, hallelujah, Lord God. Ang imposible sa iyo, yes, opo, Panginoon, napakabuti mo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang imposible. Yes, amen, hallelujah, Lord God. Yes, oh, rarababababa. Shekoto nororororororororo, sikita na. Yes, oh Lord God, hallelujah. Yes, amen, hallelujah, Lord God. Yes. Amen. Hallelujah, Lord God. Yes. Hallelujah, Lord God. Yes. Hallelujah. Oh, la 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 la. Yes. Amen. Hallelujah, Lord God. Yes. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah, Lord God. Yes. Amen. Hallelujah, Lord God. Yes. Amen. Hallelujah, Lord God. Yes. Yes. Yarihan. Walang imposible sa'yo. Yes. Amen. Hallelujah, Lord God. Ang imposible sa'yo. Yes. Amen, Lord God. Hallelujah. Walang imposible sa'yo. Na makapangyarihan, walang imposible sa'yo. Yes, amen, hallelujah, Lord God. Yes, yes, amen, hallelujah, Lord God. Oh, rabasya kararararara. Sheko tonorodo basikita nararabababasikia. Yes, okorodo basyandararaki, rabababasyandarara. Yes, olororororo baba siki yarara. Yes, olororo basiki yaraba baba pora da basyende. Yes, olororororo de yarara sienda. Oh, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, touch our hearts. Oh, Holy Spirit, oh la 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 baba siki yarara. Yes, okorodo basiki yaraba baba. Yes, oh Lord God, hallelujah, Lord God, hallelujah. Oh, glory, 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 hallelujah. Oh, napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon.
lyrics ng awitin na ito po'y naramdaman ng aming pong puso, ibinibigkas ng aming pong mga labi, at ito po'y aming pong pananampalatayanan na talagang totoong walang mahirap sa iyo, walang imposible sa iyo, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord God, hallelujah. Hallelujah, Lord God, hallelujah. Oh, glory, 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 hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus, oh, Jesus. Hallelujah, Lord God. Dakila ka po, oh Diyos. Hallelujah, Lord God, hallelujah. Yes, oh Jesus. Patuloy po namin panghahawakan, Panginoon, ng iyong pong mga salita. Sapagkat totoo nga po, O Diyos, tanging ang salita mo lamang, O God, na ito po'y nilakapan mo po ng kapangyarihan, dakilang Ama. Ito po yung sinabi mo, Panginoon, sa aklat po ng 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Ragat sapagkat totoo ang salita mo, ito po'y kinasihan mo, dakilang Ama. Hiningahan mo ito, Panginoon, nilakapan mo ito ng kapangyarihan upang ito'y magamit sa pagtuturo, magamit sa pagsansala, magamit, Panginoon, Lord God, para ang mga tayo madala sa isang tunay na buhay. Lord God, sa isang tamang pananampalataya, dakilang Ama, upang ang mga tao ng Diyos ay maging matuwid sa iyo pong harapan. Kaya, Lord God, naniniwala po kami na ang lahat ng naririto, dakilang Ama, sila po'y mga anak mo, Panginoon. Sila po'y nagnanasa, Panginoon, na maranasan ng iyong kabutihan. Sila po'y mga anak mo na naghahangad, Panginoon, na mapatunayan nila na talagang ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay dakila. Ang Diyos ay nagpapala. Ang Diyos ay nagpapagaling. Ang Diyos ay nagbibigay ng kalayaan. Oh, salamat, salamat po. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong katapatan. Salamat, Panginoon, napakabuti mo, O Diyos. Wala ka pong katulad. Oh, salamat, Panginoon. Lord, sa iyo po namin, Panginoon, ibinabalik po, O Diyos, ang napakataas na papuri, pasalamat, pagdakil at pagluwalhati. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Yes, hallelujah, Lord God. Sige po, makakaupo na po ang lahat. Salamat po sa mga kapatiran. Glory to God. Hallelujah, Jesus. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Hallelujah, Lord God. Sige po, kulbitin mo po yung nasa kanan mo. Sabihin mo, napakabuti ng Diyos, naririto ka. Yung nasa kaliwa mo, sabihin mo, napakabuti ng Diyos, naririto ka. Glory to God, hallelujah. Sapagkat totoo pong napakabuti ng Diyos. Wala tayo sa hospital, wala tayo sa lansangan. Praise God, hallelujah. Praise the Lord. Amen, glory to God. Hallelujah. Sige po, tumayo po tayo ngayon. Lapitan natin ang ating pong mga kapatid. Yung pong mga bago nyo pong ngayon yung nakita, i-welcome nyo, glory to God. Yung mga kapatiran natin na kung saan ay medyo hindi po nakapanambahan, lapitan natin. At ating sabihin, salamat sa Diyos, naririto ka. Glory to God, hallelujah. Sige po, tumayo po tayo. Glory to God, hallelujah. Pagpagayin po natin yung nandiyan po sa ating pong paanan. Glory to God, hallelujah. Dahil ang ating Diyos ay mabuti. Hallelujah, Lord God, hallelujah. Yes, hallelujah, Lord God. Sige po, hallelujah, Lord God. Napakabuti po ng ating pong Diyos. Dakila po ang ating pong Panginoon. Hallelujah, Lord God, hallelujah. Yes, oh Lord God, hallelujah. Ngitian po natin, glory to God. Dahil yung po ang sinabi po sa aklat po ng Roma, magbatian po tayo na may pag-ibig. Dahil naririto ang ating pong mga kapatid, ating pong natakpuan dito sa lugar na ito. Glory to God, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Napakabuti po ng ating pong Diyos. Glory to God, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Hallelujah, Lord God. Oh, purihin ka po. Di ba napakasarap ang pakiramdam kapag ikinalapitan ng iyong kapitbahay o ng kapatid mo, Panginoon? Hallelujah. Sapagkat tayo iisa po yung ating pong espiritu. Tayo pong lahat ay anak ng Diyos na buhay. Amen.
Kaya dapat atin pong iparamdam ang ating pong pagmamahal, ating iparamdam ang ating pong na kung sa'y kagalakan, sapagkat nakita natin ang ating pong Panginoon. Amen. Nakita po natin ang ating pong Panginoon sa mga mukha ng ating pong mga kapatid na punong-puno ng kagalakan. Amen. Ganyang kabuti po ang ating pong Diyos. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Oh, glory, glory. Hallelujah, Lord God. At tayo po ngayon ay nasa first Monday ng month of May. Praise God. Naka 1/3 na po tayo. Hallelujah, Lord God. Praise God. 2/3 na lang, Pasko na uli. Hallelujah, Lord God. Praise God. At iba ang ating pakiramdam pag naririnig ang Pasko. Purihin ang ating pong Panginoon. So tayo po ngayon ay, glory to God, sa ating pong communion. Hallelujah. Salamat po sa nagpakita. Sabi, amen. Dahil nung pong last, nalimutan ko po. Pero salamat po sa reminders. Salamat po, Sister Lilibet. Talagang ipinagtataasan pa niya yung communion element. Hallelujah, Lord God. Praise God. Meron na po bang lahat na communion element? Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Sige po, tayo po ay tumayo. Glory to God. Hallelujah. At alam po natin na ang communion, ito po ibig sabihin na common union. Ibig sabihin tayo po yung nakikipagkaisa. Atin pong kinikilala ang ating pong Panginoon. Atin pong inaalala ang ating pong Panginoon. Na kung saan na siya po ay nagtiis ng hirap, namatay para sa atin. Kaya napakahalaga po na tayo po ay nakapagsasagawa ng communion. Glory to God. Hallelujah. At lagi po nating aalalahanin, glory to God. Dahil ito po ay isa pong banal, sagrado. Glory to God. Kaya ang Biblia po ay nagpapaalala po sa bawat isa po sa atin. Hallelujah. Na kung tayo po'y kakain ng tinapay at iinom ng ubas, hallelujah, kinakailangan tayo po ay magpalinis sa ating pong Panginoon. Himingi po tayo ng tawad at lagi pong ipinapaalala po ng Biblia, yung pong sinabi sa aklat po ng 1 John 1:9, na kung ipapahayag ng ating mga labi, lahat ng ating pong mga kasalanan, ang ating Diyos ay buhay at banal na handa tayong linisin, glory to God, patawarin sa lahat po ng ating pong mga kasalanan. Kaya ito po ay isang pagkakataon na naririto po kayo, glory to God, upang i-renew ang ating pong spirit. Amen. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. Kaya ang Biblia po ay lagi po nagpapaalala. Yung po sinabi niya po sa aklat po ng 1 Corinthians, chapter 11, glory to God. Na dito po ay patuloy niya po na kung sa itinatagubilin sa mga tiga-Korinto, glory to God, na tayo po ay lagi po na magpasiyasat sa ating pong Panginoon. Sa pagkatotoo po, wala pong nakakasigurado sa ating pong buhay, pero salamat sapagkat tayo po'y binibigyan ng ating pong Panginoon ng pagkakataon na tayo po ay magpalinis sa ating pong Panginoon. Hallelujah, Lord God. Sapagkat ito po ang tagubilin po sa verse 27. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o iminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng ating pong Panginoon. Kaya yun po ang babala po ng ating pong Panginoon. Kung tayo po'y kakain ng tinapay, iinom ng ubas na hindi karapat-dapat, nagkakasala po tayo sa katawan at dugo ng ating pong Panginoon. Bakit ito po ang pinapaalala po ni Apostol Pablo sa mga tiga-Korinto? Sapagkat dapat po natin inuwain yung ibinigay na buhay ng ating pong Panginoon. Yung kanyang dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Ito po'y napakahalaga na atin pong maalala. Sapagkat kung atin po itong aalalahanin, anuman ang iyong pinagdadaanan, anuman yung mga bagay na iyong nararanasan, kung aalalahanin natin ang ating Panginoon, nagtiis ng hirap, glory to God, nabayubay sa krus, tumanggap ng mga parusa, pero ang ating pong Panginoon, yung pag-ibig sa atin, patuloy pa rin niyang ipinapaalala. Glory to God. Dahil ang sabi nga ng ating pong Panginoon, upang hindi tayo manatili sa kasalanan, upang hindi tayo manatili sa ating pong mga dalahin sa ating pong buhay. Ikaw may nalait, may taong gumawa sa inang masama, always look unto Jesus. Lagi natin tingnan ng ating Panginoon.
yung kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo at magagawa natin na tayo makapagpatawad. Sige po, tayo po sandaling tumungo. Glory to God. At tayo po ay magpasiyasat sa ating pong Panginoon. Sa pagkatotoo, ang paalala ng ating pong Panginoon, ang buong katungkulan ng tao ay matakot sa Diyos. At tupdin ang kanyang mga ipinag-uutos. Sapagat lahat ng ating pong ginagawa, lihim sa tao, pero sa Diyos lantad. At ang lahat na ito'y ating ipagsusulit sa Diyos. Lord, salamat po, Panginoon. Sa pagkatotoo, kilala mo kami. Alam mo po ang laman ng aming pong puso. Ikaw po, Panginoon, ang aming Elroy, Panginoon. Alam na alam mo po, Panginoon, ang aming pong nararamdaman, ang aming pong buhay. Pero salamat, Panginoon, binibigyan niyo po kami ng pagkakataon na kami po'y magpasiyasat sa iyo, Panginoon. Tulad ni Haring David, doon siya po'y magkasala. Sinabi niya, create in me a clean heart, O God, and renew thy spirit. Kaya Lord, kung meron man sa amin, Panginoon, na hindi pa nakalalaya sa iba't ibang uri ng bisyo, na minsan i-claim niya na siya binago na ng Diyos, pero naroon pa rin sa isang kasalanan. Lord, patatawarin mo po kami, Lord God. Sa pagkatotoo po, O Diyos, sa inyo pong salita, sa aklat po ng awit 103, nalalaman mo na ang tao ay galing sa alabok. Alam mo pong marupok, Panginoon. Pero Lord, salamat dakilang Ama. Sa iyo pong pangako, dakilang Diyos. Kung gaano kalawak ang agwat ng langit at lupa, ganun kalawak ang iyong pag-ibig. Hindi kayang sukatin, Panginoon, ang lawak ng langit at lupa. Pero inihalin tulad mo, Panginoon, na ganun kalawak ang iyong pag-ibig sa amin. Kaya Lord God, patatawarin mo po kami. Linisin mo po kami ng iyong banal na dugo, dakilang Ama, upang kami po, O Diyos, ay maging karapat-dapat na kumain ng tinapay at iminom ng ubas na sumisimbolo ng iyong dugo. Kaya salamat po, Panginoon, Lord God, sa iyong pagkapatawad. Salamat po sa iyo pong higingap. Salamat po sa iyo pong mga salita. Lord God, hallelujah. Panginoon, tulad po ng iyo pong sinalita. Lord God, sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 11, verse 23. Na ang sabi mo roon, dakilang Ama. Hallelujah, Lord God. Na sa pagkataas po, Panginoon, ng tinapay, na sumisimbolo ng kanya pong katawan, na ang kanya pong sinabi, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang ibinibigay ko naman sa iyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing iyon, siya ipinagkanlo at dumampot siya ng tinapay. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. At siya po'y nagpasalamat. Hallelujah. At kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawain niyo ito sa pagkapaalala sa akin. Kaya tuwing atin pong isinasagawa ito, ipinapaalala sa atin yung paghihirap na naranasan ng ating Panginoon. Nagtiis siya ng hirap, hinampas, sinipa, dinuraan, nilya ng koronang tinik, sinaksak sa tagaligaran, at ipinako sa krus. Kaya sa oras na ito, ating kanin ng tinapay bilang pag-alala sa ating Panginoon. Kanin natin ang tinapay sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, O Lord God, hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa dugo mo, Panginoon. At gayon din naman, dinampot ng ating Panginoong Jesus ang saro at kanyang itinaas at sinabi, ang ubas na ito'y sumisimbolo ng aking dugo. Na sa tuwing iinumin niyo ito, aalalahanin niyo ang dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Na sa pamamagitan ng dugong ito, tayo po'y magdideklara na sa pamamagitan ng dugong ito, ang lahat ng mahirap
ay pinayaman na ng ating Panginoon. Ang lahat ng alipin ng kasalanan, pinalaya na sa pamamagitan ng dugo ng ating pong Panginoon. At sa pamamagitan din ng dugong ito, lahat ng may karamdaman, pinagaling na ng ating Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, salamat po Panginoon sa ipong dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Inumin natin ito bilang pag-alala sa kanyang dugo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Salamat po ating Panginoon. Hallelujah, Lord God. Purihin ka po, O Diyos. Oh, hallelujah, Lord God. Praise God. Hallelujah. So, sige po, tayo po ay dumako po sa pagbabasa po ng salita ng ating pong Panginoon. Sige po, tumayo po kayo bilang paggalang po sa salita po ng ating pong Panginoon. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Ating pong babasahin ang aklat po ng Pilipos chapter 2, 12 to 16. Hallelujah, Lord God. Noong pong isang linggo, ang ating pong tinilakay ay naandun din sa aklat po ng Pilipos at ito po ay connected. Glory to God. Hallelujah. Ayan po, ating pong tingnan po. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Kaya nga, mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod, nung ako'y kasama ninyo, lalo kayong maging masunuring ngayong ako'y malayo sa inyo. Sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan na may lubos ang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Glory to God. Sapagat ang Diyos din ang kumikilos sa inyo upang inyong nasain o naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Praise God. Gawain ninyo ang lahat ng bagay na may walang reklamo at pagtatalo. Upang kayo maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama. Sa gayon, magsisilbi kayong mga ilaw sa kanila, tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan. Praise God. Habang ipinahahayag ninyo ang salitang nagbibigay buhay, sa gayon, sa araw ng Kristo, ay maipagmamalaki kong hindi nawalaan ng kabuluhan ang mga hirap at pagod ko sa inyo. Purihin ang salita ng ating pong Panginoon. Panginoon, sa oras na ito, O God, maraming pong salamat sa mga salita mo. Marami pong salamat, Banal na Espiritu, sapagkat ikaw po ang aming pong tagapagturo. Ikaw po ang tagapagpaalala ng bawat salita mo. Kay Lord God, dalangin ko po, Panginoon, ang bawat salita mo, ito po'y magsilbing pagkapala. At sa pamamagitan po ng iyong Banal na Espiritu, ito po magpahayag, magpaunawa. Kahit salamat po, Panginoon, at amin pong ina-acknowledge, Holy Spirit, na ikaw po ang aming tagapagturo. Kaya salamat po, salamat. Sa iyo po namin to itinitiwala mula simula hanggang katapusan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Praise God. Sige po, salamat po. Salamat po sa inyo pong pagsunod. Glory to God. So yung pong ating pong naging topic noong pong last Sunday, ang ating pong naging topic ay may kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. There is power in the name of Jesus. Kaya kung ating pong titingnan, ito pong aking pong tatalakayin, ito po ay continuation. Dahil kung ating pong naunawaan po yung pong ating pong binasa, na talagang totoo po, glory to God. Ating pong aalalahanin yung ginawa ng ating pong Panginoon, kung paano siya nagpakumbaba, kung paano, kumbaga sa siya po'y Diyos, hinubad niya yung kanyang pagiging Diyos, siya ay nakisama sa tao, glory to God, at ito po'y ipinaunawa na siya po'y nagpakumbaba. Nagsilbi siyang alipin, at siya po'y naging alipin hanggang sa kamatayan, sa krus ng Kalbaryo, glory to God. So dito po natin ipinapaalala muli yung pong ating pong tinalakay na siya po'y nagpakumbaba hanggang sa kamatayan sa krus. Kaya naman siya dinakila at binigyan siya ng higit na pangalan. Glory to God. Walang nakahigit sa kanya pong pangalan. Kaya dito po ipinaunawa
upang lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan ni Jesus at kung saan ang ating Panginoon ay dinakila upang maluwalhati ang Ama sa pamamagitan po ng anak. Kanito po ito po ay ating pong pinag-aralan, ipinakita po rito ni Apostol Pablo kung ano po yung ginawang sakripisyo ng ating pong Panginoon. Na kung saan kung ating pong mamamalas, na dapat sana siya po'y nakaupo sa trono, pero siya po'y hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos. Upang ipaunawa sa lahat po ng tao na siya, bagamat siya ay isang Diyos, siya po'y nagpakumbaba. Upang kung dumarating po tayo sa kung saan sa isa pong sitwasyon, na tayo po'y dumaranas ng iba't ibang uri ng tiisin, magawa natin na tayo rin ay magpakumbaba. Magawa rin natin na kung ang ating pong Panginoon, bagamat siya ay isang Diyos, hinubad niya. Amen, ang kanyang pagiging Diyos. Siya ay nakisama sa tao at siya ay nagpakumbaba hanggang sa kamatayan. So ito po ipinakikita ng ating pong Panginoon. Kung ating pong mananamnam ang ginawa ng ating pong Panginoon. Kaya pagdating po dito sa verse 12 na ating pong binasa, dito po ipinauunawa po dito ni Apostol Pablo na kung saan na ipinauunawa dito. Dahil alam po natin, ang ating pong kapatid na si Apostol Pablo, siya po, ginawa niya ang sulat na ito, siya po'y nakakulong doon po sa dako po ng Roma. Na kaya makikita po natin dito, ito po ay tahasan na ipinauunawa ni Apostol Pablo na kung saan, work out your own salvation. Trabahuhin nyo ang inyong kaligtasan. Ang inyong kaligtasan ay trabahuhin nyo na may pagkatakot at panginginig. Kaya kung atin po makikita, bakit po na kung saan ay pinamagatan ko po, glory to God. Hallelujah, Lord God. Atin puntin niya yung title po nito. Ang mga anak ng Diyos ay kailangang magningning katulad ng bituin. Amen. So kung atin puntitin yan, ito pong sulat po ng Pilipos, ito po ipinadala sa mga mananampalataya. Sa mga mananampalataya, sa dako po na kung saan ng Pilipos, na doon sa lugar po ng Macedonia. Kaya dito po ipinauunawa po dito ni Apostol Pablo, kaya po sinabi niya na trabahuhin nyo ang inyong kaligtasan na may takot at panginginig dahil ang sinabi niya doon, kung wala man siya sa kanya sa inyong paningin, dahil alam po ni Apostol Pablo, maaari sa kanyang sarili na ando na yung kanyang pag-aalala, baka siya'y mawala na. Baka siya'y tuluyan na ng mga Roman soldiers. Kaya dito po ipinaabot niya sa mga tiga Pilipos na kung wala man ako sa inyong harapan, glory to God, na kung hindi niyo naman ako makakasama at ako'y mawala na. Gawain niyo ang inyong kaligtasan, miski hindi niyo ako kasama, gawain niyo ito na may takot at panginginig. So ano po yung tinutukoy dito, yung takot at panginginig? Ating puntinyan po, glory to God. Ano po ba yung sinabi? Sabi nga po rito, glory to God, children of God should shine like stars. Amen. Ayan po, pinakikita yung puro mga anak ng Diyos, kinakailangan. Sila po ay magliwanag. Sila po ay magluningning. Sila po ay magningas tulad ng mga bituin. So kapag sinabing children of God, ibig sabihin, tayo po yung mga tinawag, pinili ng ating pong Panginoon upang makitaan na kakaibang luningning sa mga nagdidilim na kung saan ay sanlibutan ito. Kaya kung ating pong makikita, na kapag sinabi na kung saan ay I should shine, ibig sabihin, may ipinauunawa po dito. Amen. Ano po ang ibig sabihin po ng should shine? Kinuha ko po yung pong salita na should shine. Ayan, praise God. Ano po raw ang ibig sabihin? Refers to the command for believers. Live in a way that reflects God's light, goodness, and truth to the world. So ibig sabihin, ipinakikita, ito po raw ay utos. Amen. Hindi po lamang ito basta salita. Ito po ay may utos. Ibig sabihin ng should, kinakailangan. Hindi pwedeng hindi gagawain. Kaya ang sabi ito po raw ay isang command. Kanino? Sa mga believers. Sa mga anak ng Diyos. Ano po raw ang ating pong dapat pong gawain? Tayo po'y mabuhay. Amen.
na sa pamamaraan na kung saan nagre-reflect. Ibig sabihin, nakikita sa atin yung buhay ng ating pong Panginoon. Nakikita sa atin yung liwanag ng ating pong Panginoon. Glory to God. Na ang sabi po ito, itong liwanag na ito po yung goodness and truth to the world. Ibig sabihin dito po sa mundong ito, makita po sa atin yung liwanag na ito po yung kabutihan ng ating pong Panginoon na ating naranasan. Kaya kinakailangan tayo po'y magliwanag. Amen. Kinakailangan makita po sa atin yung larawan ng ating pong Panginoon. Kinakailangan makita po sa atin yung mabuting bagay na ginawa po sa atin ng ating pong Panginoon. Amen. Kaya kung ating pong titingnan, glory to God, ating kayang suriin ang ating pong sarili. Ako kaya'y nagliliwanag na? Nakikita na kaya sa akin yung buhay ng aking Panginoon? Ito kaya nakikita ng aking kapitbahay? Ito kaya nakikita dito sa loob ng iglesia? Ito kaya liwanag na ito ng ating Panginoon maging sa aking trabaho, nakikita kaya? Kasi dito po si Apostol Pablo ay nagpapaalala na kinakailangan tayo po'y nagliliwanag. Na kinakailangan nakikita po sa atin yung kanilingan na katulad ng isang bituin doon sa kalangitan. Glory to God. Kaya kung ating pong titingnan, ating pong bulay-bulayin at ating pong pag-aralan, ano ba yung sinabi dito po sa aklat po ng Pilipos 2, verse 12. Glory to God. Na po yung sinasabi niya po rito, glory to God. Kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod nung ako'y kasama pa ninyo. Ibig sabihin, ipinaalala po dito kung paano kayo maalab na kung sa'y humahayo, kung paano kayo maalab na kayo'y nagbabago sa inyong buhay, kung kayo ay kung paano na kung kasama ko kayo tayo nag-go-overnight, bawat gawain naroroon kayo. Ang sabi po rito ni Apostol Pablo, glory to God, hallelujah Lord God, lalo na kayong maging masunurin, ngayong ako'y malayo sa inyo. So ibig sabihin, malayo man ang inyong mentor, malayo man yung nagba-Bible study sa inyo, malayo man yung pastor sa inyo, kinakailangan kayo'y magpakaalap sa ating pong Panginoon. Sapagkat totoo po, wala pong nakakaalam po sa ating pong buhay. Wala pong nakakaalam kung kailan po tayo mananatiling masigla. Kaya dito po'y nagpapaalala po dito si Apostol Pablo, glory to God, na ang sabi po rito, pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan. So ibig sabihin, glory to God, yung pagsumikapan, ibig sabihin, ito po ay inyo pong marubdob na inyo pong gagawain. Masakit man sa inyong kalooban na kung saan ay umattend ng Bible study, sabihin nyo, wala akong time, o di kaya naman ay, ang hirap manalangin, puyat na puyat ako, bago mananalangin pa ako. Ang hirap magbasa ng Biblia, dahil malabo na ang aking mata. Pero kung tayo po ay may takot sa ating pong Panginoon, gagawain natin ito. Kaya nga pag sumikapan, ibig sabihin sa abot ng iyong makakaya, gawain mo ang lahat ng ito. Dahil yung kaligtasan na ipinagkaloob sa atin po ng ating pong Panginoon, ito po ay libre. Amen. Kaya dito po ipinauunawa po ni Apostol Pablo na talagang totoo, siya po ay nakikiusap. Siya po ay kung saan ay nagpapaalala. Dahil alam po natin na lagi po nating aalalahanin, napakatindi ang paalala ng isang malapit nang mawala sa mundo. Kaya ano po ang sabi doon? Pagsikapan yung maging ganap ang inyong kaligtasan. Ibig sabihin po na maging ganap, abay miski sino, walang makakaagaw nito. Dahil ang kaligtasan na ibinigay sa atin po ng ating pong Panginoon, ito po ay regalo sa atin ng ating Diyos. Ano po yung sabi po sa aklat po ng Efeso 2, 8 and 9? Glory to God. Sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, glory to God, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. So dito po ipinauunawa, glory to God, ang kaligtasan na ating pong tinanggap, ito po'y dahil sa habag ng ating pong Panginoon. Ano po ba yung tinutukoy na habag? Hindi tayo karapat-dapat, tayo makukulit, alipin tayo ng kasalanan,
Pero tayong pinili, tinawag ng ating pong Panginoon. Tayo po yung napusuan ng ating pong Panginoon upang tayo ay makasama sa araw ng kanya pong pagbabalik. Kaya dito po pinauunawa po dito. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Kaya hindi po tayo dapat nagmamalaki. Amen? Ano po sabi niya sa verse 9? Hallelujah. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa kahit walang maipagmamalaki ang sino man sa inyo. Kaya tayo pong lahat na naririto, tayong lahat ay tinawag at pinili ng ating pong Panginoon. Sapagkat lagi ko pong naalala, yung sinabi ng ating pong Panginoong Jesus mismo ang nagsabi doon sa aklat po ng John 15 verse 16. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Amen. Upang tayo pong lahat na naririto ay magbunga. Upang manatili sa atin yung bunga. Amen. Upang kung sa gayon, ano man yung hihingi sa Ama sa pangalan ni Jesus, iti kanyang ibibigay. Di ba napakagandang pangako ng ating pong Panginoon? Kaya kinakailangan samantalahin na po natin ang pagkakataon. Huwag po tayong lalayo sa Diyos. Ano ang pagsubok ang ating pong pinagdadaanan, kinakailangan tayo po'y nakakapit sa ating pong Panginoon. At lagi po nating aalalahanin, yung habag ng ating pong Panginoon, kinakailangan ito'y ating pong samantalahin. Kinakailangan wag natin baliwalayin ang pagkakapili sa atin po ng ating pong Panginoon. Tayo po'y espesyal sa ating pong Panginoon. Kaya sa po'y lagi po siya nagpapaalala na kung saan yung salvation na atin pong tinanggap, trabahuhin natin to kasi ibinigay na sa atin ng libre. Huwag na natin itong baliwalain. Kaya minsan po ang mga tao ay kung saan ay lumalayo sa ating pong Panginoon. Kasi lagi nilang ninanamnam ang laman. Iniligtas na, lumalayo pa sa Diyos. Pero ang ating pong Panginoon ay nagpapaalala, tayo ay naligtas dahil sa grasya at habag ng ating pong Panginoon. At ito po'y sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ano po yung dapat natin panampalatayan sa ating pong Panginoong Hesukristo? Kung atin pong nanamnamin yung ginawa ng ating pong Panginoon, kapag ito po ang inyong pinanampalatayanan, totoo po na walang bagay na mahirap sa ating pong Panginoon. Kung atin pong mauunawaan ang ating pong Panginoon, lahat ng uri ng labanan, siya po'y nagtagumpay. Kaya nga siya po mismo ang nagsabi po sa aklat po ng Lucas, walang imposible sa Diyos. Amen. Walang bagay na mahirap sa Kanya. Maging sa aklat po ng Jeremiah 32 verse 17, ako si Yahweh na may likha ng langit at lupa. At ito'y nalikha sa pamamagitan ng aking kanang bisig. Kaya't walang bagay na mahirap sa akin. Amen. Kaya kung atin pong nanamnamin ang salita po ng ating pong Panginoon, hindi ka mararatal pagdating na ikay may problema. At ang sabi rin sa verse 27 ng Jeremiah 32, ako ang Diyos ng lahat ng tao. Kaya kayong lahat na anak ng Diyos, siya ang ating pong Panginoon. Kaya kung totoo na ang ating pong Diyos, ang ating pong Panginoon, may bagay bang mahirap sa Kanya? Kaya minsan tayo pinararatal sa ating pong mga problema. Kapag tayo may problema, sa Diyos ang tingin. Hindi po sa kapitbahay. Hindi po doon kay kumare. Hindi doon kay kumpare. Hindi doon kay kapatid na maraming pera. Number one, na kapag tayo po'y lumapit sa ating pong Panginoon at tayo po'y lumuhod sa ating pong Panginoon, ang Diyos ang hihipo para may gamitin ang ating pong Panginoon sa iyong pangangailangan. Amen. Kaya pinauunawa dito ng ating pong Panginoon, manampalataya lang kayo sa akin. Pinili ko kayo. Ang inyo lamang tungkulin, maniwala kayo sa lahat ng aking ginawa. Amen? Kaya po yung sinabi niya sa aklat po, glory to God. Hallelujah. Ng Epeso, glory to God. So ano po ang sabi niya sa aklat po ng Kawikaan? Dito po yung pinakikita. Dahil tayo po yung indiligtas ng ating pong Panginoon, glory to God, kinakailangan atin pong laging namnamin
na tayo po ay pinag-akasayahan ng ating pong Panginoon. Kaya ingatan po natin yung kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoon. Ano po sabi niya sa aklat po ng Kawikaan 9:10? Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. Kawikaan 9:10. 9:10. Akala mo nga naman 1, sorry. Kasi yung 9 po parang nga namang 1. Praise God. Ayan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. Kaya kung tayo po'y may takot sa ating pong Panginoon, dito po magsisimula yung karunungan. Amen. Kaya ipinauunawa po dito ni Apostol Pablo, yung takot. Ibig sabihin po ng takot dito, yung pong mataas na pagkakilala natin sa ating pong Panginoon. Kapag ito po'y ating pong isinasagawa na ipinararamdam po natin sa ating pong Panginoon, yung takot natin sa ating pong Panginoon, hindi mo maliligtaan na ikay manalangin sa Diyos. Hindi mo maliligtaan na ikay magbasa ng Biblia. Hindi mo maliligtaan na ikay magpatawad sa mga taong nagkasala sa iyo. Sapagkat napakahalaga po yung takot sa ating pong Panginoon. Kapag tayo po'y may takot sa ating Diyos, ayaw nating gumawa ng kasalanan. Ayaw mo magtungayaw. Ayaw mo magsinungaling. Ayaw mo mangupit sa iyong asawa. Ayaw mong gumawa ng hindi maganda. Sapagkat alam mo, lahat ng ating ginagawa ay nakikita ng ating pong Panginoon. Lahat ng ating pong ginagawa, lantat sa Kanya. Lahat ng ating sinasalita, naririnig ng ating pong Panginoon. Pero kung tayo po ay may takot sa ating pong Panginoon, dadaloy po ang wisdom. Amen? Sapagkat ang pagkatakot sa ating pong Panginoon, ito po ang pasimula, amen, ng karunungan. At ang kaalaman, ito po ay kabanalan na merong pagkaunawa. Kaya kung tayo po ay patuloy na kung saan ipakikita natin sa ating pong Panginoon ang ating pong banal na pagkatakot, ang ating kaligtasan hindi po yung mawawala. Amen? Kaya lagi ko po pinapaalala, ang kaligtasan ay regalo at libre. Pero kinakailangan trabahuhin mo ito. Kung ito'y hindi mo tatrabahuhin, ito ay nanakawin sa iyo ng diablo. Amen? Ano po sabi po sa aklat po, glory to God, hallelujah. Sa aklat po ng Isaiah 62, verse 2. Hallelujah. Sa lahat ng bagay, ako ay may likha. Kaya ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ako'y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisipagsisi sa mga may takot at sa utos kay sumusunod. So ibig sabihin, pinapaunawa po dito ni Isaiah, siya lahat ang may likha. Ang Panginoon ang may likha. So ibig sabihin, kung alam po natin na ang Panginoon ang may likha ng lahat po ng bagay, bakit hindi tayo susunod sa Kanya po mga sinasabi? Kaya nga sabi po rito, kaya ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ako'y nalulugod sa mga taong mapagpakumbaba. Kaya kung nais po natin, yung kaligtasan na ibinigay sa atin po ng ating pong Panginoon ay manatili, kinakailangan lagi po tayong merong mapagpakumbabang puso. Dahil ito po yung nais po ng ating pong Panginoon. Kapag tayo pinagpapakumbaba, itataas tayo ng ating pong Panginoon. Kaya ito po yung paalala po ng ating pong Panginoon. Sa aklat po ng Santiago, humble ourselves into the sight of God and He will lift you up in due time. Kaya huwag kang manatili na ikaw po'y nasa baba. Kapag ikay nagpapakumbaba, ang Diyos ang magtataas sa iyo. Kung ikay dumaranas ng iba't ibang uri po ng problema, ang pangako ng ating pong Panginoon sa aklat po ng 1 Peter 5:6, humble yourself into the hand of God and He will lift you up in due time. So habang ito po ay akin pong isang araw na naalala ko po ito. Nang ipinauunawa po pala dito ni Apostol Pedro, kapag sinabing, humble yourself into the mighty hand of God, ibig sabihin, sa Diyos tayo aakap. Ano man ang ating pong problema, ibigay mo sa kamay ng ating pong Panginoon. Kaya ang sabi niya sa verse 7, cast all your burdens to God. Ibigay mo na sa ating Panginoon ang lahat ng iyong alalahanin. Ihagis mo na. Ano pangako ng ating Panginoon? Sapagkat ako'y nagmamalasakit sa inyo.
Kaya kinakailangan meron po tayong humble heart. At hindi po lamang yon, meron po tayong puso na nagsisisi. Amen? Na dito po ipinauunawa. Kapag tayo po ay nagsisisi, ito po'y simbolo na tayo po'y may takot sa ating pong Panginoon. Ito po'y pagkapakilala na bilang tayo po ay isang tao na mahina, ating pong tinatanggap, ating pong inuunawa na talagang tayo po ay nagsisisi. Kapag tayo po'y nagsisisi, tinatanggap po natin tayo po'y mahina. Kaya yung pong ipinauunawa po dito sa aklat po ng Isaiah. Pagsisi sa mga may takot sa utos at ako'y may takot sa utos ko'y sumusunod. Ibig sabihin, kung tayo may takot sa ating pong Panginoon, bawat iuutos sa atin, ito po ay may kaligayahan po tayong sumusunod. Hindi po tayo sumusunod na tayo pinapipilitan lang. Tayo po'y sumusunod dahil alam po natin na ang ating po sinusunod ay Diyos na may likha ng langit at lupa. Diyos na makapangyarihan. Diyos na may-ari ng lahat po ng bagay. Bakit hindi ka susunod sa ating Panginoon? Kapag hindi po tayo sumusunod sa ating pong Panginoon, ibig sabihin, tayo po yung sinabi sa aklat po ng Santiago 4, verse 6. Ang tao po na hindi sumusunod sa ating pong Panginoon, ang tawag po ay hambog. Amen? Hambog kapag tayo po ay nagmamataas sa ating pong Panginoon. Pero ang ating pong Panginoon, siya po'y punong-puno ng grasya sa mga pusong may mapagpakumbaba. Kaya ang sabi niya, pagdating po sa verse 7, glory to God. Submit therefore yourself to God. Resist the devil and the devil flee from you. Kaya kapag tayo po ay kung saan ay nagpasakop sa ating Panginoon, kapag tayo nagpakumbaba sa ating pong Panginoon, ito po ay isang kaparaanan, nilalabanan mo na ang lahat ng gawa ng dyablo sa buhay mo. Kaya kapag tayo po ay nagpapakumbaba, ito po ay isang kaparaanan, no way ka na sa akin, Satan. Sapagkat habang ako nagpapakumbaba, alam ko ang ating Panginoon, ang aking Diyos na tumawag at pumili sa akin, ako ay binibigyan ng lakas na lumayas sa aking buhay ang gawa ng dyablo. Resist the devil and the devil flee from you. Kailan? Kung tayo po ay marunong magpasakop, magpakumbaba sa ating pong Panginoon. Amen? Kaya yung kaligtasan, ito po'y kaparaanan na ito po'y ating pong tinatrabaho. Amen? Hallelujah, Lord God. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Ano po ang sabi niya sa aklat po ng Galatia? Hallelujah. Ang sabi niya sa aklat po ng Galatia 5:17, sapagkat ang mga nagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. At ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa pagganasa ng mga laman. Magkalaban ang dalawang ito. Kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais niyong gawain. So ibig sabihin, ito po ay pinauunawa. Kung tayo po ay may takot sa ating pong Panginoon, magtatagumpay po tayo sa gawa ng laman. Sapagkat ang gawa ng laman, ito po'y kalaban ng ating pong Espiritu Santo. Kaya kung tayo po ay pinagtatagumpayan po natin yung gawa ng laman, malulugod sa atin ang ating pong Panginoon. At ano ba rin yung mga gawa ng laman? Sa verse 19, glory to God. Ang sabi niya sa aklat po ng, dito po rin sa Galatia 5:19, hindi may kakaila ang mga gawa ng laman. Pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, praise God, diretsyo. Pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkaselos, pagkagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi. Glory to God. Pagkainggit, pagpatay, paglasing, walang habas na pagkasaya at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. So ibig sabihin, ipinapaalala po dito, glory to God, ni Apostol Pablo sa mga tiga-Galacia, kinakailangan pagtagumpayan natin ang gawa ng laman. Sapagkat ang mga gawa ng laman, yung pong aking pong sinabi, magbuhat po 19 hanggang 21. Ito po yung pinapaalalahanan, ito po yung pinapaunawa ni Apostol Pablo. Kung kayo po ay naririto pa sa gawa ng laman, ano ang sabi niya? Hindi magkakaroon ng bahagi sa kanan ng Diyos.
So ano ibig sabihin? Pabulusok tayo. Kaya kinakailangan magtagumpay tayo sa gawa ng laman. Sapagkat alam po natin, lahat ng gawaan ng laman, kalaban niya ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoon. Ano po sabi niya sa 22? Ito po yung dapat makita po sa atin. Subalit, ang bunga ng Espiritu Santo, glory to God, ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagkatyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, glory to God, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ganito. So, ibig sabihin, pinauunawa po dito. Para makita ng ating pong Panginoon na talagang totoo na tayo pong lahat, tinatrabaho natin yung kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoon. Kinakailangan wala na po tayo. Nakalaya na po tayo sa gawa ng laman. At ang nakikita na sa atin ay ang bunga ng Espiritu Santo. Ano po number 1? Love. Pag-ibig. Joy. Kinakailangan lagi po tayong masaya. Lagi po tayong may kapayapaan. Meron po tayong matiisim puso. Glory to God. Pagkatyaga. Kabaitan. Kahinahunan. Kabutihan. At higit sa lahat, self-control. Yan po ang pinakamahirap na kalaban ng bawat isa po sa atin. Yung self-control. Dahil kapag tayo po ay umiral po sa atin ay ang pride, hindi pwedeng hindi po tayo magre-react. Pero kung atin pong inaalala na ito po yung iniuutos ni Apostol Pablo na kinakailangan ito ang makita sa atin yung bunga ng banal na Espiritu na nagpapatunay na tinatrabaho nyo yung kaligtasan na regalo sa atin ng ating pong Panginoon. At ipinapaalala po dito ni Apostol Pablo, ayaw ng ating pong Panginoon na isa man sa atin ay mapunta sa impyerno. Kaya ang lagi niya pong pinaaalala, bilang tayo po'y anak ng Diyos, kinakailangan nakikita sa atin yung kaluniningan. Kinakailangan tayo po'y nagliliwanag, tayo po'y nag-iilaw. Amen. Glory to God. So next po, ano po yung sinabi niya sa aklat po ng Pilipos 2:13? Hallelujah. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. So ipinauunawa po ni Apostol Pablo, glory to God. Ang Diyos, glory to God, ay siyang kumikilos at gumagawa sa bawat isa po sa atin. Kaya po tayo nakakagawa ng mabuti dahil sa ating pong Panginoon. Hindi po kung tayo mabait, kundi mabait ang Diyos. Kaya tayo nakagagawa ng kabutihan sa ating pong kapwa. Kaya yan po yung nais pa ipaunawa po dito, glory to God. Ang Diyos ang naglalagay sa ating puso na magawa po natin ang kanyang kalooban. Ang kanyang kalooban tayo maligtas, ang kanyang kalooban tayo magmahalan, ang kanyang kalooban makalaya tayo sa kasalanan, at kung tayo ay lagi nating aalalahanin yung kalooban ng ating pong Panginoon, hindi ka mahihirapan na umiwas sa kasalanan. Amen? Praise God. Sapagkat ito ang ipinauunawa po dito, glory to God, na talagang ang Diyos ang tumutulong sa atin para magawa po natin ang kanya pong kalooban. Amen? Ano po sabi niya sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 12 verse 6. Iba't iba ang mga gawain, ngunit isa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. So, ibig sabihin, ipinakikita po rito, lahat po tayo ay pinagkalooban ng ating pong Panginoon ng talento. Yung ipinauunawa po ito, iba't iba ang mga gawain. Ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. So, ibig sabihin, kaya po tayo ay nag-excel sa mga talentong ipinagkaloob ng ating pong Panginoon. Ang Diyos ang gumagawa. Kaya po tayo nakakasunod sa mga gawain, sa mga talento, na kung saan tayo inatasan ng ating pong Panginoon. Ang Diyos ang gumagawa. Pero magagawa po natin ito kung ang puso po natin ay nakalinon sa ating pong Panginoon. Magagawa po natin na mabigyan ng kasiyahan po ang ating pong Panginoon kung lagi tayong lumuluhod sa ating pong Panginoon. Kung lagi po tayo na kung sa'y nagpapakumbaba sa ating pong Panginoon. Kung lagi po tayo nananalangin at humihingi ng awa at habag niya.
Kaya makikita po natin dito, ipinauunawa po dito ng ating pong Panginoon. Glory to God. Wala tayong sariling atin. Lahat buhat sa Diyos. Kaya niya ito pinauunawa upang hindi po tayo nagmamalaki. Ako lamang ang nakakasunod. Ako lamang ang nakakapagpuri ng puspos na puspos. Ako lamang ang nakapagili sa loob ng aming pong church. Ako lamang ang nakakapamalansya. Ako lamang ang nakapapasok ng maaga. Pero kung aalalahanin po natin ang lahat na ini sa Diyos, hindi ka magmamalaki. Sa halip, magpasalamat ka sa ating Panginoon sapagkat binibigyan kanya ng lakas. Paano kung wala na tayong lakas? Paano kung tayo may mga karamdaman na? Paano kung tayo hindi na makabangon sa ating higaan? Pero kung tayo ay makaranas ng iba't ibang uri ng karamdaman sa ating pong buhay, isa po lamang ay pinapalala ng ating pong Panginoon. Wake up. Stand up. Follow God. Amen? Kasi ang hirap po kung kailan tayo may karamdaman, saka tayo magdedesisyon, Lord, pagaling mo lang ako, maglilingkod ako. Kapatid, baka huli na ang lahat. Pero ngayon, tayo po'y hinahamon ng ating pong Panginoon. Lagi po nating alalahanin, sinabi sa aklat po ng Hebreo 4:7. If you hear my voice, harden not your heart. Kaya kung marinig mo ngayon ang salita ng ating pong Panginoon, huwag mo nang pagmatigasin ang iyong puso, kapatid. Sapagkat tayong lahat ay pinili ng ating pong Panginoon, meron po tayong gamit. Amen? Meron po tayong tungkulin. Meron po tayo na kung saan ay dapat gawain. Dahil hindi po nagkamali ang ating pong Panginoon, bakit po tayo magkakasama ngayon? Upang marinig po natin yung encouragement ng ating pong Panginoon. Kaya nga po tayo ay kung saan ninanasan ng ating pong Panginoon tayo magpakaalap sa ating pong pananampalataya upang tayo gamitin ng ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Ano sabi niya po sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 15, verse 10. Hallelujah. 15 verse 10. Hallelujah. Hindi ata inabot ang aking ng picture ko. Glory to God. Hallelujah. Ayan. Praise God. But by the grace of God, I am what I am. And His grace, which was bestowed upon me, was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. So dito po ipinauunawa po ni Apostol Pablo, ang lahat na ito'y nagagawa ko. Hindi po nagmamalaki si Apostol Pablo. Ang ipinagmamalaki niya, nagagawa ko ang lahat ng ito, ito'y dahil sa grasya at habag ng ating pong Panginoon. Hindi niya ipinagmalaki na ako'y matalino, ako'y marunong, ako'y pinili ng Diyos, kundi ang kanyang ipinagmamalaki, yung grasya ng ating pong Panginoon. Kaya lagi po natin ipagmamalaki, ako'y may talento dahil itirigalo sa akin ng Panginoon. Ako'y nakagagawa dahil ang Diyos ang kumikilos. Ako'y nakapaglilingkod sa ating pong Panginoon dahil ako'y kinahabagan niya. Ako'y nakasasamba. Tayong lahat ay naririto dahil sa pag-ibig at habag ng ating pong Panginoon. Kaya lagi po natin ipagmamalaki ay ang kabutihan ng ating Panginoon, hindi sa ating lakas. Amen? Hindi sa ating karunungan. Hindi dahil tayo po ay meron. Mataas ang ating pinag-aralan, ay degree holder ako. Huwag mong ipagmamalaki. Dahil ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng talento. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng pananalapi para kayo mapag-aral ng iyong mga magulang mo. Ang Diyos ang nagbigay ng talento sa iyong mga magulang para sila makapag-aral. Kaya ang lagi po nating aalalahanin, lahat buhat sa Diyos, wala tayong atin. Tayo'y likha ng ating pong Panginoon. Praise God, hallelujah. Ano po sabi niya sa aklat po ng Gawa? Praise God. Gawa 2:8. Hallelujah. Bakit sila makapagsasalita sa ating wika? Ito po yung nangyari sa aklat po ng Acts 2. Na dito po yung nagtatanong yung po mga tao na dumating po doon nung nagsasalita na po ng wika ang ating po mga kapatiran, yung po mga lingkod. Nakapagsalita sila ng iba't ibang wika. Dito po kung ating po makikita po sa verse 9, iba't ibang bansa ang naroroon.
Na ang sabi po nila, bakit sila nakapagsasalita ng ating wika? Ibig sabihin, kaya nakapagsasalita ng iba't ibang wika dahil sila pinuspos ng banal na Espiritu at ito'y gawa ng ating pong Panginoon. Kaya dito pinakikita, hindi po dahil sa mga taong naroroon. Dahil sila'y pinuspos ng banal na Espiritu, kaya po sila'y nakapagsalita sa iba't ibang wika. Hindi dahil sa sila ay kung saan sumusunod sa ating pong Panginoon. Dahil kung hindi kumilos ang banal na Espiritu, kung hindi sila pinuspos, hindi sila makapagsasalita ng iba't ibang wika. Kaya sila nagtataka, ang dami nilang mga kung tiga-tiga saan sila. Pero bawat naroroon, nakapagsalita ng iba't ibang wika ang mga anak ng Diyos. Kaya mismo sila ay na-convert. Amen. Bakit? Naunawaan nila, hindi dahil sa kanila, kundi dahil yon ay gawa ng ating pong Panginoon. Amen. Praise God. Ano po sinabi sa verse 14? Hallelujah. Glory to God. Verse 14 po ng Pilipos, chapter 2, verse 14. Oh, kulang pa pala po ako. Glory to God. Hallelujah. Doon po sa aklat po ng Hebreo 13:21, doon pa rin po tayo sa Pilipos 13. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban at sa pamamagitan ni Jesucristo ay gawain niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Purihin nawa si Kristo magpakailanman. So ipinauunawa po dito, ito'y gawa po ng ating pong Panginoon. Dahil ipinagkaloob sa kanila, glory to God, ang lahat ng kanila pangangailangan upang maisagawa ang kalooban po ng ating pong Panginoon. So, ibig sabihin, ipinauunawa, buhat pa rin ito sa ating pong Panginoon. Amen? So, next po, Pilipos 2, verse 14. Hallelujah. Gawain ninyo ang lahat ng bagay nang walang reklamo at pagtatalo. Kung totoo na tayo po ay may takot sa ating pong Panginoon, ano man po ang ating pong ginagawa, gawain natin ito na may pag-ibig at kababaan. Kung ano man po ang atin po na kung saan ay nagagawa, kung ano man po ang atin pong kaalaman, ano pong ipinauunawa po dito, gawain ninyo ang lahat ng bagay nang walang reklamo at pagtatalo. Kung tayo po'y inatasan sa loob po ng iglesia, at ikaw po'y nakagagawa ng lahat po ng atas, praise God! Kung nakita mo pangit ang ginagawa ng iyong kapatid at nakita mo, praise God. Ibig sabihin, nakita mo pangit, ay huwag mong tutularan. So, ibig sabihin, huwag kang magreklamo. Ipanalangin mo dahil kapatid mo yan. Tayong lahat ay magkakapatid sa pananampalataya. Dahil ang sabi po sa aklat po ng Galacia, kung tayo po ay magkakainan, mauubos tayo. Pero kung tayo po'y nagmamahalan, dadami tayo. Bakit? Ipinakikita po natin yung pag-ibig. Amen? Ipinakikita po natin na kung saan yung kahinaan ng bawat isa, tayo po ang gagamitin ng Panginoon para po siya'y lumakas. Kung meron po tayong nakikita sa ating po mga kapatiran, na medyo meron pong mga kahinaan, ibig sabihin kay siya'y naririto, siya'y nagpapabago sa ating pong Panginoon. Kaya tayo po'y naririto, alam po natin na tayo mahina. Alam po natin, kailangan po natin ng Diyos. Amen. Hindi tayo nagmamalaki, dapat tayo po'y nagmamahalan. Ayan, ilang araw na, wala sa church. Marahil yan kung saan na nagpupunta. Ayan, kaya yan hindi pupunta kasi narinig ko ng isang araw, nagreklamo yan. At sinabi niya, hindi na ako pupunta ng church, ay ako na dyan. Hindi para natin hatulan, kundi para ipanalangin, iparamdam natin ang ating pong pag-ibig. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong pangunawa, sa pamamagitan ng iyong pong paglingap sa ating pong kapatid, ikaw ang pagpapalain ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya gawain po natin ito, na kung saan walang pagtatalo. Kung ikaw ang mabuti, praise God. Kung ikaw ang nakakagawa, praise God. Dahil tayo po ang tatanggap ng pagkapala. Kaya lagi po nating aalalahanin yung pangako ng ating pong Panginoon. If you are willing and obedient, you will partake the best of the land. Kaya kung tayo po'y magiging masunurin, ikaw ang aani. The best ang aanihin mo. Amen. Hallelujah, Lord God. Kaya makikita po natin dito. Yung sabi po sa verse 15, glory to God.
Hallelujah. Upang kayo maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan, sa gitna ng salibutang baluktot at masama, sa gayon magsisilbi kayong mga ilaw sa kanila, tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan. Kaya kung tayo po ay hindi magiging mareklamo, kung ginagawa po natin yung mabubuting bagay para po sa ating po mga kapatid, kung ginagawa po natin ipanalangin ang mga mahihina, kung kinakailangan yung mga, kung saan yung mga nagkukulang ay atin pong matulungan, yung mga walang pera ay atin po na kung saan ay abidyan sa abot ng iyong makakaya, praise God. Ito po'y nagpapatunay na nasa sa iyo ang ating Panginoon. Na nasa sa iyo yung ilaw ng ating pong Panginoon. Na ipinauunawa po dito, glory to God. Ang sabi po niya rito, upang kayo maging mga ulirang anak ng Diyos. Amen. Matuwid, walang kampitasan sa gitna ng salibutang baluktot at masama. So kung nakikita po sa atin yung magandang ugali, kung nakikita po sa atin yung ating pangunawa, kung nakikita po sa atin yung pagiging matyaga, kung nakikita po sa atin yung bunga ng banal na Espiritu, ibig sabihin, ikaw ay magliliwanag. Magliliwanag ka sa mundong ito na mahasama. Magliliwanag ka sa kapitbahay mong madaldal. Magliliwanag ka sa iyong kumare na kung sa'yo walang ginawa kundi chumismis. At makikita sa iyo, ay nakakatuwa naman, yan si Lilibet, napakalaking ipinagbago niyan. Ay nakakatuwa naman, yan si Yoli na lagi na nakikipagkwentuhan, pero ngayon ang kanya ikinukwento, God is good all the time. Amen? So ibig sabihin, kung nakikita sa ating buhay po, tayo pinagsisilbing isang bituin na nagliliwanag, glory to God, at nakikita ay ang kaniningan ng ating pong Panginoon. Nagre-reflect sa ating pong buhay, ang buhay ng ating pong Panginoon. At mararanasan po natin na talagang totoo, ang Diyos ay hindi nagkamali na tayo po ang tinawag at pinili ng ating pong Panginoon. Hallelujah, Lord God. Next po, ano po ang sabi niya po sa aklat po ng 1 Corinthians 10:10? Hallelujah. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila. Kaya't dilipol naman sila ng anghel ng mamumuksa. Praise God. Kaya pag tayo po'y mareklamo, baka tayo po ay puksain ng mga anghel ng mamumuksa. Huwag po tayong turo ng turo. Glory to God. Ay, iyon si ganon. Ay, iyon si ganire. Marireklamo. Bakit ganon? Ilang taon na akong mananampalataya. Bakit hindi pa nagbabago ang buhay mo? Bakit hindi pa nagbabago ang buhay ko? Bakit hindi pa ako pinagpapala? Kapatid, baka ikaw may problema. Ang Diyos gustong-gusto tayong pagpalain. Nakalaan nga ang kanyang mga pagpapala sa mga masunurin. Glory to God. Ay iniligtas ka na nga. Ang pangit nga ng ugali mo, tinawag ka pa ng ating Panginoon. Tapos mareklamo ka pa. Baka kaya ka hindi ko pinagpapala, ikaw ang may kulang. Baka pagpunta lang sa church, ang dami mong pangreklamo. Minsan ka lang pupunta sa church, ang dami pong nakikita. Praise God. Kaya kinakailangan, gawain natin yung pinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Dahil kung nagagawa natin, na sikapin natin ang ating pong mga kapatid, sikapin natin ang abutin ang mga nangangailangan, sikapin natin na kung saan ay i-share yung salita ng ating pong Panginoon, mararanasan po natin na talagang totoo ang liwanag ng ating Panginoon ay nakikita na po sa ating pong buhay. Ano po sabi po sa aklat po ng 1 Peter 4:9? Buksan ninyo para sa isa't isa ang inyong mga tahanan at gawin niyo ito nang hindi mabigat sa loob. So ibig sabihin, kung ibinubukas po natin ang ating puntahanan, ito po'y ibig sabihin, inilalarawan na kayo po ay kakaiba at nakikita po sa inyo yung pagmamahal. Amen? Pagmamahal sa ating pong kapwa. Dahil totoo po ang ating pong buhay, kinakailangan na nakikita ng mga taga-sanlibutan. Praise God. Na meron lamang dumumi sa inyong tapat, galit na agad kayo. Pero kung nagagawa nyo na kontrolin ang inyong pong sarili, ibig sabihin, nagluluning na ang Panginoon sa inyong pong buhay. Ano po sabi sa aklat po ng Matthew 5:16? Hallelujah. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. So, ibig sabihin,
Ang sabi po rito, let your light shine. Amen. Kinakailangan ang inyong mga ilawan ay magliwanag. At sabi nga po sa aklat po ng Matthew 5, kinakailangan para makita ng lahat na kayo nagliliwanag, kinakailangan ang ilawan ay ilagay sa tamang lalagyan. Saan po ilalagay? Doon po sa ibabaw. Ibig sabihin, kapag sa ibabaw inilagay, ang inyong liwanag, maraming matatanglaw. Hindi pwedeng ilagay sa ilalim. Sa ilalim ng higaan, kinakailangan kung saan maraming nangangailangan ng liwanag, naroroon tayo. Upang tayo ay makaakit ng mga kaluluwa. Amen. Sapagkat dito pinagpapatunay na kinakailangan makita po sa atin ang buhay ng ating pong Panginoon. Ano po sabi niya sa 43 and 48? Praise God. Matthew 5. Hallelujah. Narinig niyo sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhayan mo ang iyong kaaway. Praise God. Hallelujah. Ngunit ito naman, sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umiisik sa inyo. Di ba napakahirap itong gawain? Inaaway ka na nga. Ano ang utos ng ating Panginoong Hesus? Ibigin mo, ipanalangin mo ang mga umaaway sa iyo. Sapagkat sa gantong kaparaanan, makikita nga na totoong nagliliwanag ka. Amen. Nagliliwanag ang iyo pong ilawan. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Next, upang kayo maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. So kung mananatili po sa atin na tayo pinagliliwanag, pinatutunayan ng ating Panginoon, ito nga na si Violeta, ang aking anak na aking ipinagmamalaki. Ito nga yung aking anak na itong si Monica na lagi nasa loob ng church. Miski siya ay kung saan ay inaabutan ng hating gabi, pupunta pa siya sa palengke dahil gusto niya na siya muna ay makasunod sa ating pong Panginoon. Na pinatutunayan totoo ang lahat na masunurin, sila yung anak ng Diyos. Nakikita sa atin yung larawan ng ating pong Panginoon. Glory to God. Na talagang totoo na ang ating pong liwanag ay makikita ng lahat ng tao. Amen po. Praise God. So in conclusion po, glory to God. Yung pong sinabi sa aklat po ng Pilipos 2:16. Glory to God. Habang ipinahahayag ninyo ang salitang nagbibigay buhay, sa gayon sa araw ni Kristo ay maipagmamalaki kong hindi nawalaan ng kabuluhan ang manghirap at pagod ko sa inyo. Bakit po ito ipinaunawa po ni Apostol Pablo? Kaya kung talagang totoo na makikita po sa ating pong buhay, na tayo po'y nagliliwanag, ginagawa po natin ng nararapat, yung ating pong buhay nagre-reflex ang buhay ng ating pong Panginoon. Mismo si Apostol Pablo ang nagsasabi, siya ay may kagalakan na hindi nasayang ang kanyang paghihirap. Hindi nasayang na siya'y pinarurusahan. Hindi nasayang na inuubos na yung kanyang oras sa paghahayag na salita ng ating pong Panginoon. Kaya talagang napakabuti po ng ating pong Panginoon. Kaya mismo na kung saan si Apostol Pablo ay nagagalak. Kung makikita ni Apostol Pablo na tayo po ay naglulununing at tinatrabaho po natin yung kaligtasan na pangako sa atin ng ating pong Panginoon, masasabi niya, hindi sayang ang kanyang paghihirap. At makakasama ko kayo kung saan ako naroroon. Amen? Praise God. So dito po yung pinakikita. Kung nakikita na po sa atin yung larawan po ng ating pong Panginoon. Kung nakikita na po sa atin na talagang totoo, tayo po yung mga binago at pinili ng ating pong Panginoon. Na tayo po yung totoo, mga born again. Na tayo po yung kung saan yung sinabi sa aklat po ng 2 Corinthians 5:17, na ang sinumang na kay Kristo isang bago ng nilalang, wala na ang kanyang dating pagkatao, siya ay bago na. Mangyayari na po ngayon, meron na po tayong lakas ng loob na gamitin ang ating pong Panginoon. Ano po sabi niya sa aklat po ng Matthew 28:18-20? Dito po tayo po focus. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah, Lord God. Dahil ang nais po ng ating pong Panginoon, kaya po tayo ay pinapaalalahanan. Dahil kung tayo pinagliliwanag, kung nababago ang ating pong buhay, kung wala na po tayong pag-aalinlangan, wala na po tayo na kung saan binago tayo, hindi na po tayo mareklamo, hindi tayo masitsit, ibig sabihin, pwede na po kayong gamitin ng ating pong Panginoon. Ano po sabi yan sa Matthew 28, glory to God.
Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay niya sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Dito po sa Matthew 18 hanggang 20, ang sabi po rito, we have the authority. Tayo po ay meron ng kapangyarihan. Amen. Kung tayo po ay may kapangyarihan at meron po tayo na kung saan ay kapamahalaan, ibig sabihin, gagamitin na tayo ng ating pong Panginoon. Dahil ang sino man sumusunod sa ating pong Panginoon, ipagkakaloob sa Kanya ang kapangyarihan, ang kapamahalaan dito sa lupa, sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng lupa. Bakit? Sapagkat nakita sa atin na tayo po'y nagliliwanag. Na tayo po ay totoo, na tayo po yung pinili na iniligtas ng ating pong Panginoon. Kaya ano ang utos niya po rito? Therefore, go and make disciples of all nations. Kaya humayo na tayo. Karapat-dapat ka nang gamitin ng Panginoon dahil nagliliwanag na ang buhay mo. Karapat-dapat ka nang gamitin ng ating pong Panginoon sapagkat napatunayan na ang ating pong Panginoon ay sumasayo na. Amen. Kaya ang sabi niya, glory to God, hallelujah. Baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Meron ka ng power. Pwede ka na mag-baptize. Pwede ka na kung saan ay gamitin ng Panginoon upang ipakilala na ang ating Panginoong Hesukristo. At ang panlima, teach him then to obey everything I have commanded you. So, ibig sabihin, meron ka ng karapatang ituro na sila'y sumunod. Bakit? Ikaw muna ang unang sumunod. Kaya kung ikaw ay sumusunod sa ating pong Panginoon, lahat ng tuturuan mo, may power ka na para sila'y sumunod sa iyo. Dahil ikaw muna ang gumawa. Amen? At ano po yung pangako ng ating pong Panginoon? Kung ito po'y ating pong isasagawa, ang pangako niya sa verse 20, and surely, hallelujah, I am with you always to the very end of the age. Kaya kung tayo po'y sumusunod sa ating pong Panginoon, ano ang sabi ng Panginoon? Surely, totoong-totoo, tinitiyak ko sa inyo, saan man kayo pumunta, kasama niyo ako. Kaya kapag tayo po'y nagliligtas ng ating pong ng kaluluwa, praise God, ang pangako ng ating totoong-totoo, saan man kayo pumunta, ako ang inyong kasama. Kung kasama natin ang ating pong Panginoon, walang bagay na mahirap sa Diyos. Kung kasama na natin ang Panginoon, walang imposible sa Diyos. Bago ka pa pumunta sa iyong hahayuin, hindi po na yan ang ating Panginoon dahil ikaw ay karapat-dapat na dumulog sa ating Panginoon upang magligtas ng kaluluwa. Amen. That is the mandate of our Lord Jesus. Amen po. Praise God. Sige po tayo po'y pumikit at manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyo po mga salita. Sapagkat lahat po ng sakripisyo na amin pong ginagawa, alam po namin, Panginoon, ang lahat na tinagagawa po namin dahil sa iyo. Kaya Lord God, tulad nga ng sinabi mo po, Panginoon, bilang kami po yung mga anak mo, kinakailangan makita po sa amin. Kami po ay magliwanag na tulad ng isang bituin. Kaya ito po ay tinuturo mo at ipinauunawa. Dahil gagamitin mo po kami para makapagligtas ng kaluluwa. Kaya Lord, maraming pong salamat, Panginoon. At dalangin ko po, O Diyos, na yung po mga itinuro mo, ito po isang encouragement para hindi po namin baliwalay ng kaligtasan na ipinagkaloob mo sa amin. Dapat namin itong trabahuhin, Panginoon, sapagkat ikaw ang gagawa, Panginoon. Kung makikita mo po, Panginoon, na kami po'y susunod sa iyo, ikaw na ang magbibigay sa amin ng lakas. Ikaw ang magbibigay sa amin ng talento. Ikaw ang magbibigay sa amin ng wisdom upang magawa po namin ang iyong pong kalooban. Ang nais mo lang, O God, ay ang malayang pagsunod. Kaya Lord, maraming pong salamat. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyo pong pag-ibig at katapatan. Lord, sapagkat nais mo, lahat po kami, Panginoon, ay makasama sa araw ng iyong pong pagbabalik. Na kung kami po'y magkakaroon ng takot, panginginig, Panginoon, Lord God, at sikapin namin yung kaligtasan na ipinagkaloob mo sa amin. Kami po'y 100% sa iyong pagbabalik, makakasama mo kami, Panginoon. Sapagkat doon po sa kalangitan, wala nang pagod, wala nang hirap, wala nang luha, wala nang sakit, wala nang kamatayan. Sapagkat ang lahat po ng bagay ay lumipas na. Kaya Lord, maraming pong salamat at dalangin ko po, Panginoon, ang bawat salita mo, Panginoon, ito po yung amin pong matanggap na isabuhay po namin
sapagkat ikaw ang aming pong mabuting Diyos na punong-puno ng pag-ibig at lagi po naming aalalahanin, walang bagay na mahirap sa iyo, walang imposible sa iyo, Panginoon. Sa iyo pong papurit parangal, sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen.